Pinagpalang araw mga kapatid, sa 15 minuto lamang ay sisimulan na natin ang ating pananambahan. Habang tayo po ay naghihintay, ay maaari po nating i-share ang link na ito sa ating mga family members, friends, at churchmates. Inaanyayahan rin po namin kayo sa mga sumusunod na gawain. With your blood you sacrificed, giving all you paid the price. You have opened paradise, and now I hear you calling me, voice of a raging sea. Oh, this is your destiny. Let's go, let the music play. It's time to celebrate, 'cause it's a brand new day. Let's go, we are so alive, and God is on our side. Yeah, let's go. Your glory rises like the sun, radiating life to everyone. Now death is over and I'm alive. Oh, I'm taking hold of this victory, and now I'm running in my destiny. For your glory, oh, I will go. Yeah. Your glory rises like the sun, radiating life to everyone. Now death is over
Si Yahweh ay naghahari, mga tao'y nanginginig. Sa trono niya ay nakaupo na kerubin ang kalapit. Samantalang nasa trono, nanginginig ang daigdig. Dakila ang Panginoon, sa Sion siya ay dakila. Si Yahweh ang naghahari sa lahat ng mga bansa. Bawat isa ay magpupuri sa dakila niyang pangalan. Banal siya't pupurihin ang pangalan niyang banal.
Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa kagandahan ng isang bagong araw, sa kagandahan ng isang bagong buhay, sa kagandahan ng isang bagong pagkakatiwala na muli mo pong ipinagkakaloob sa amin. At sa diwang ito, O Diyos, kami ay nagpupuri, nagpapasalamat at dumadakila sa iyong pangalan, sapagkat narito kaming muli upang samang-samang ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Marapating mapasa amin, O Diyos, ang iyong patnubay, ang iyong presensya, at sa pamagitan nito ay patuloy po naming makilala ang aming mga sarili sa gitna ng kanyang mga kahinaan at mga pagkukulang. Patawarin mo nga kami, O Diyos, at palayain sa anumang umaalipin sa amin upang kami hindi makasunod sa iyo ng lubusan. Ipagkaloob mo po sa amin ang pag-ibig na nagmumula sa iyo upang kami makasunod sa iyong ipinag-uutos at sa iyong mga panukala. Hayaang mapasa amin ang isang bukas na diwa at kalooban sa aming pagharap sa iyo sa umagang ito, sa pamagitan ni Jesus na aming Panginoon, aming dalangin. Amen. Lord, for many generations we have gathered in this place. Young and old, we can walk united in your praise. Now again this congregation, its heart is praise above, as we join our hearts together to celebrate your love. We have one faith, we have one hope, we have one spirit, we trust in God alone. Upon this solid rock we stand forevermore. We have one faith, we have one Lord. Lord, we offer our thanksgiving now for all that you have done. Yet in our hearts we realize our work has just begun. Lord, we give to you our future. Come lead us in your love. Help us, Lord, to work together to share the word of life. We have one faith, we have one hope, we have one spirit, we trust in God alone. Upon this solid rock we stand forevermore. We have one faith, we have one Lord. Christ is the sure foundation. Christ is the cornerstone. Now let the congregation lift up its voice and sing. Lift up its voice and sing. Rejoice and praise the King of Kings. We have one faith, we have one hope,
para sa pagbasa ng banal na kasulatan na matatagpuan po sa Exodus chapter 32 verse 1 to 14. Nang magtagal si Moises sa bundok, ang mga Israelita ay lumapit kay Aaron. Sinabi nila, "Igawa mo kami ng isang Diyos na mangunguna sa amin. Hindi namin alam kung ano na ang nangyayari sa Moises na iyan na naglabas sa amin sa Ehipto. Kung gayon, tipunin ninyo ang mga hikaw na ginto ng inyong asawa at mga anak at dalhin sa akin," sagot ni Aaron. Ganon nga ang kanilang ginawa. Kinuha ni Aaron ang mga hikaw at tinunaw. Ibinuhos niya sa isang hulmahan at ginawang hugis ng guya. Pagkayari, sinabi nila, "Israel, narito ang Diyos mong nag-alis sa iyo sa Ehipto." Nang ito'y makita ni Aaron, gumawa siya ng altar sa harap nito at sinabi sa mga tao, "Ipagpipista natin bukas si Yahweh." Kinaumagahan, naghandog sila ng mga hayop at sinunog sa altar. Nagpatay pa sila ng hayop na kanilang pinagsalusaluhan. Sila'y kumain, uminom at nagdiwang. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inalis ko sa Ehipto, naroon na nagpapakasama." Tinaliktan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto, iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila ay iyon ang Diyos na nag-alis sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, lilipulin ko sila at sa iyo ko pagmumulain ang isang malaking bansa. Nagsumamo si Moises kay Yahweh, "Huwag po! Huwag niyong lilipulin ang mga taong inialis ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Ehipsyo na ang mga Israelita ay inialis ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong balak laban sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila'y pararamihin tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupang ipinangako ninyo. Hindi nga itinuloy ni Yahweh ang balak ng paglipol sa mga Israelita. Ito ang salita ng Diyos sa kanyang bayan. Tayo saglit na manalangin. O aming Diyos, kami po ay buong pitaganang dumudulog sa iyong paanan, sa diwa ng pagsamba at pagkapakumbaba. Lumalapit kami, O Diyos, na humihiling ng iyong patnubay, maging sa sandali na aming gugugulin, upang ikaw ay aming muling makapiling, marinig, maranasan, maunawaan sa pamagitan ng iyong buhay at makapangyarihang salita. Nawa sa pamagitan, O Diyos, ng iyong banal na Espiritu, pagkaloob sa amin ng isang malinaw na pagkaunawa at gayon din ng isang bukas na puso upang ang iyong salita ay aming tanggapin ng may pagpapasalamat at may pananampalataya. At ito po ay aming inihiling sa tanging pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Maraming mga taon na nagdaan nang ang bansang Amerika ay nakaranas ng isang kalungkutan na nagmula sa isang pagsabog ng space shuttle na tinaguri ang Challenger. Ayan. Ito na po yung itinuring ng bansang ito na pinaka mabigat na kaganapan sa kanilang kasaysayan at lalo na sa kanilang space program.
Ang trahedyang ito ay nagdulot ng pagkagulat, pagkabigla at kalungkutan maging sa iba't ibang mga bansa sa ating sanlibutan. At ito din ang nagtulak upang magsagawa ng isang malalimang investigation upang alamin ang dahilan ng nasabing trahedya. Ang NASA at ang American people as a whole ay ibig nilang malaman kung bakit kailangang mangyari ang disgrasyang ito na kung saan sa kabila ng maraming mga scientific expertise, sa maraming pag-aaral at pagtingin sa mga safety checks at gayon din sa napakaraming mga nagtalaga ng kanilang kakayahan, bakit ito kailangang mangyari? Well, initially, ang naging tuon ng kanilang investigation ay more on physical and mechanical, no? At sa pinagbagsakan ng mga pira-piraso na space shuttle na Challenger ay kanila pong ginalugad ang karagatan upang hanapin ang mga iba't ibang bahagi ng nasabing space shuttle. At nang ito ay kanilang maiangat ng lahat, ay kanilang natuklasan sa pagdaan ng ilang panahon na ang pinagmulan ng trahedyang ito ay dahil lamang sa ilang piyesa na kanilang hindi lubusang natiyak. Ayan. Ito po yung mga seals doon sa pagitan ng rocket's main fuel tank. Yun lang po. Yun lang ang seals na yun. Yan. At sa pagdaan ng panahon, ang kinalabasan po ng kanilang investigation ay iisa lamang, human failure at wala nang iba. Human failure. Sa ating pong teksto ngayong umaga, mga kapatid, mula sa chapter 32 ng Exodus na sa ating po'y binasa kanina, ating pong pamamagatan ng ating mensahe ngayon sa araw na ito na the threat of spiritual amnesia. Sa ating pong teksto na ito ay ating pong makikita ang isang report, isang pag-uulat ng Diyos patungkol sa isang disaster na naganap na nagdulot ng pagkasalanta sa isang buong bansa. Katulad po ng space shuttle na Challenger, nang ito po ay ilunsad, pumaimbulog papunta sa kalawakan, ito ay nagpasimula na naroon ang excitement at ang expectation. Excitement na ito'y makalipad ng matagumpay at makarating sa dapat puntahan. Ngunit sa kabilang dako, katulad po ng space shuttle na Challenger, sa kanya naging trahedya, ay ating pong makikita na ito po ay nagwakas sa isang nakakagimbal at pagkawala ng mga buhay. Well, ang ating tatalakay ngayong umaga ay hindi po failure dahil doon sa seal, S-E-A-L, no? Kundi ang ating tatalakayin, kaya naganap ang isang trahedyang ito sa buong bansa ng Israel, ay dahil sa kanilang human failure, katulad ng Space Shuttle Challenger. Well, ultimately, it was
because of human failure, and that was to blame. Wala na pong iba. Meron po tayong tatlong bagay na tatalakayin po sa umagang ito patungkol sa bahaging ito ng kasaysayan ng Israel. Una, Israel's idolatry. Doon po sa talatang 1 hanggang 6, may makikita po natin kung paano ang Israel ay nasadlak sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. At dito po ay makikita natin isang aralin na kung saan ginawa ng Israel at isa sa itinuturing na pinaka-greatest national sin of all time. Ang mga tao pong ito ay humiling ng isang ginintoang guya, baka, na kanilang sasambahin si Yahweh sa pamamagitan nun. Kailangan nila ng isang baka, Okay. Guya, okay. Well, ang mga taong ito ay nakita po nila na bakit nila naman umalis si Moses para makipag-conference sa Panginoon sa bundok ng Sinai. Pero sabi nila, mukha tayo masyadong matagal. Mahigit 1 buwan. Mawala yung kanilang leader, mawala yung kanilang pastor. Nagdulot yon ng pagkapagod sa kanila na maghintay. Naubusan na rin sila ng pasensya. Bakit na kulog lang ng kulog doon sa taas? Yumayamig, whatever. May mga tumabunod-tunog na trompeta, kung ano ba. Pero sa kabila nun, mga tinatanaw nila yung bundok ng Sinai na gano'n, at may makapal na ulap, napagod sila sa paghihintay kay Moses, at naubusan ng pasensya, at ang pangatlo, nawalan na ng pananampalataya. Yun po ang pinakamabigat doon. Well, in all fairness to these people, ang kasalanan ito na napakabigat na kanilang nagawa ay wala pong pagkakaiba sa ating mga buhay sa makabagong panahon. Napansin mo na ba, kaibigan, na tayo po ay guilty rin, when a little bit of time goes by, we ourselves often begin to raise questions sa ating mga buhay. At tayo man ay pinanghihinaan ng pananampalataya na may kaugnayan sa ipinangako ng Diyos over the passage of time. Dito po yung makikita natin, mga pinakaibig ng mga Israelita po ay nawalan ng pasensya at nahulog sa kasalanan. Yan. They began to walk by sight. Si Moses, wala. Kasi gusto nila lagi nakikita nila si Moses. Masyado na siyang matagal na nawawala. And they want someone tangible to look to. Kailangan nilang may nakikita sila. Moreover, they wanted a God, small g, that they could see. Wala si Moses, wala pa rin ang Diyos. Nag-uusap pa silang dalawa doon sa bundok, They wanted a visible representation of God. They did not abandon the concept of worshiping Yahweh. Wala po yun, hindi po gano'n. Hindi nila pinapalitan si Yahweh, ang Panginoon. But they wanted to worship Yahweh through a golden na baka. Ayan, gininto ang baka, which they could see, which they could feel, so to arouse their natural senses. Ayan. Ayan po. Yun po ang kanilang gusto. Yung nakikita, pwedeng hawakan, pwedeng maramdaman, tatlo lang yun. Ayan. At ang ginito ang bakang ito, hindi po may kakaila, na ito po ang ginaya nila mula doon sa Ehipto na kanilang pinagmulan. Ito po yung Egyptian god na si Apis. Hindi po Ipis. Apis. A-P-I-S. Ayan. At yung pong anyo na yun ng gininto ang baka na si Diyos-Diyosang si Apis ay nasa forma po ng isang baka na nagre-represent doon sa mga kapangyarihan ng kalikasan. Ayan.
Oh, it represented the powers of nature, no? At ang mga taong ito, mga kapatid, ay talaga alam na alam nila ito. Dahil doon mismo sa lugar na kanilang tinirahan, doon sa Goshen, doon sa Egypt, ano? Part ng Egypt. Yung Goshen po ay favorite place yun ng paraon. Ayan. Doon niya pinatira ang pamilya nila Jose, na kanyang naging deputy, na nagligtas sa Egypt mula sa pagkagutom at kamatayan dahil kay Jose, kay Joseph, ano? Doon niya pinatira ang mga kapatid ni Joseph, ang kanyang tatay, at iba pa. Hanggang sa dumami na po sila doon. Yung Goshen ay naroon ang pagsamba kay Apis. Ayan. Na kung saan natunghayan nila ito, nakita nila ito, at yung iba nakikiisa na rin. Kasi nakapag-asawa na sila ng mga tigaron, nahawa na sila sa kanilang pagiging mga pagano sa loob ng 400 years. Ayan. Well, nang dumating na ang pagsubok, at wala na nga silang leader, may conference, sila po ay lumipat sa Diyos-Diyosan sa halip na sa tunay na Diyos. Well, sila po ay bumigay sa kanilang mga pagkatakot at bumalik sa isang uri ng pagiging pagano tulad ng kanilang dakong pinagmulan, bagamat ang Diyos ay ipinagbawal ito sa kanila ng mahigpit. Ano? Kaibigan, sa ating mga buhay, when pressures is on, do you turn to God or to your old scheming way to solve your problems? Do you fall back into worldly solutions or seek the Lord? Ang mga tao ito, mga kapatid, ay sabi po doon na ang sabi doon ay lumapit sila kay Aaron. And sa English po, they assembled around Aaron. Ano? At ang sabi nila, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Hindi namin alam kung ano na ang nangyari kay Moses na iyan na naglabas sa amin sa Ehipto. Hindi pala si Lord ang naglabas sa kanila sa Egypt, si Moses. Ayan. Ayan po, ang hirap, ano? Okay. Mayroong spiritual amnesia na nagaganap sa kanila. Oo. Sabihin ba nilang, hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa Moses na iyan na naglabas sa amin sa Egypto. Hindi nila ginagalang si Moses. Tumalikod lang. Ano? Hindi nila na maalala na ang Moses na ito ang nagtaya ng kanyang buhay alang-alang sa kanilang lahat. Pwede naman siyang mabuhay ng tahimik. Pero itinaya niya ang kanyang buhay, ang kanyang kinabukasan. Pinilit ni Moses na sila ay mahalin sa gitna ng kanilang pagiging matigas ang ulo. Sa English po ay stiff-necked people. Ayan. Ayan po ang problema. Kaya wala na si Moses, walang magbabawal sa kanila, walang magagalit sa kanila. Well, kailangan nila ng kapalit. O yung hindi kapalit. Mag-represent kay Yahweh. Isang baka. Ayan. Well, dito po makikita natin na si Aaron, nang siya ay palibutan ng mga tao ito, hindi friendly yung ginawa daw eh. Hindi friendly. Medyo may pressure, no? Ayan. Na kapag hindi siya sumunod, mapapatay siya. Mauna siyang mamamatay kay Moses, ano? Kaya inutusan siyang, gawan mo kami ng mga Diyos. Gawan. Okay. Si Aaron po, ay pinagkatiwala ni Moses at si Hur, no, na maiwan sa bayan na yon
upang sila ay pangunahan. Ano man ang kanilang legal problems, ang lalapitan nila ay si Aaron at si Hur. Ayan. Pero dito po, ibang sinasabi, gawan mo kami ng Diyos-Diyosan, mga Diyos-Diyosan, na mangunguna sa amin. Well, Aaron was to be a leader, but instead, he becomes a follower. Dito po makikita din na yung spiritual leadership is supposed to be just that. No? Mangunguna. Mangunguna. Sila po, ang leader ang magtuturo ng landas. Ang leader ang mangunguna sa mga tao sa matuwid at makipot na daan. Ang mga leaders po ang maninindigan for what is right and oppose what is wrong. Yun po ang role ng leader. Yun po dapat si Aaron. But when these people assembled around Aaron, tumiklop siya. Alam po nyo, the worst kind of pressure is when people who are supposed to be spiritual are all buying into the same thing and trying to pressure their leader into as well. Kailangan makiisa ka na lang, makisama ka na lang. So in short, Aaron was a compromiser, nakikiayon, man-pleaser, so that he could come to power. Ino-offer sa kanya yung katungkulan, yung pwesto, dahil wala na kasi Moses kailangan makiayon siya, bigyan niya ng kasiyahan yung mga tao, para siya mapwesto. Marami pong ganyan sa ating panahon. Mapapolitika o maging sa iglesia. Nakakalungkot po, no? You've got to compromise. Kailangan maging man-pleaser ka so that you can come to power. Ang isa pong Kristiyano, mga kapatid, na walang malinaw na kaugnayan sa kanyang Diyos, even a Christian leader is capable of doing every conceivable hideous sins. The lust for power and control over people can drive a Christian to do stupid things. Yan po. Yan ang nangyayari hanggang ngayon. Ang ginintoang baka ay naging isang what? Aid to worship. And they felt they could worship God better if they had a visible representation of God, which would allow them to worship by sight rather than by faith. Iyon po ang problema. Ayan. Kailangan nila lang may nakikita. Sa kanila pong pagdiriwang, nang yun ay sinunod ni Aaron, sila ay nagpiesta. Sabi po doon, sila ay nagpiesta. Oo. Pero bago po nangyari yun, hiningi niya yung kanilang mga ginto. Yung mga ipinabaon ng mga Egyptians bago sila lumabas ng Egypt. May pabaon sa kanila. Pagkatapos ng pabaon, ayun nga, hiningi ni Aaron yung kanilang mga hikaw at mga gintong mga alahas. Pero, ang totoo naman, hindi naman talaga sinusubok lang marahil ni Aaron, yung mga tao. Kung ibibigay nga nila itong mga mamahaling alahas na ito, baka sakaling magbago isip nila Pag sinabi, bakit kailangan yung aming mga alahas na mamahaling gagawing Diyos-Diyosan nga Papayag kaya sila na tunawin yung kanilang mga alahas na mamahalin. Hindi naman sila makakabili na nun. At gagawing isang Diyos-Diyosan na hinihingi nila. Pero hindi nang hinayang yung mga tao Basta gawan sila ng Diyos-Diyosan. Kaya nga ang tanong mga kapatid pagdating ba sa ating Kristiyanong commitment magagawa ba natin yon na i-give up yung something na napakahalaga sa atin, napakahalaga para itayo ang paghahari ng Diyos. Ayun po Pero mas marami po ang gumagasa ng napakalaki patungo sa kanilang kapahamakan. Ayan. Well, dito po mga kapatid, ang sabi po doon sa kanilang pagpipiesta, sabi doon
rise up to play. Sabi sa English po, ano? Ano bang ibig sabihin ng rise up to play, no? Well, the word suggests immoral sexual activity. Hindi po lamang sila nagkainan, hindi po lamang sila nag-inuman, hanggang sa sila ay wala na sa mga sarili, uncontrollable na. Ito po isang napakaliwanag na larawan that o ang tao po, ang lalaki at isang babae ay lalayo sa kanyang tunay na Diyos, they act worse than animals. Ayan. At di sa kanilang pinagagawa na ito na immoral sexual activity, wala na pong kahihiyan. Oo, ayo. They displayed what? Their depravity without any sense of decency. At ang kanilang pagrebelde sa Panginoon ay nagpapakita sa pamamagitan ng kanilang pagpaparty at sa kanilang hindi maayos na paggamit ng kasarian. Ayan, sexual perversion. Alam ko po na mabigat ang pressure ng mga taong nagsasabi na, gawin mo ito ha, huwag mong gagawin yan. Oo. Pero mga kapatid, ako po ay umaayon sa sinasabi lamang ng banal na kasulatan. Kapag sinabi pong nasusulat, it is written. Diyan po ako naninindigan bilang mangangaral. If someone wants to do something ungodly or without biblical precedence, I won't allow that to happen because I am accountable to God for what happens in His kingdom. Kaya sabi nga po sa 1 John 5:21, little children, guard yourselves from idols. Mahirap po maging leader no? Kaya po sa ating panahon, lalo itong mga ginagawa natin ito na online, ano? May mga precautions na pinairan. Wag ito, wag mong gagawin yan, wag ganito. Oo. Alam niyo mga kapatid, maganda po yun. Yung iingatin, wala tayong masasaktan, walang magagalit sa ating sasabihin, walang ma-offend. Kung ako pong tatanungin nyo, isa lamang po aking pinaniniwalaan. Whenever the Word of God is being preached, wala pong iginagalang na sino man ang salita ng Diyos. So don't ever think na we deserve to be respected. No. Makinig tayo. Huwag tayong umiwas na marinig ang katotohanan at ang sinasabi ng Panginoon. Kaya ako po wala akong iniiwasan. Pag mali, mali. Pag liko. Pag tama, tama. Marami pong mga preachers ng ating panahon ang wala na pong ma-preach na sinasabi ng Panginoon. Kung ano na sinasabi. Oo, paikot-ikot na lang Oo. Ang kailangan po natin ay ano ba ang sinasabi ng Panginoon? Hindi yung gusto nating marinig. Yun ang ginawa kay Aaron. Gawan mo kami. Nakakalungkot po sa ating panahon ay ganoon din. Kung ang isang mangangaral ay mangangaral ng Diyos, wala po siyang iniiwasan. Pangalawa, Yahweh's wrath. Ang galit ni Yahweh ng Panginoon. Talatang 7 hanggang 10. Well, needless to say, God is really, really mad. Ano? Doon sa talatang 10, chapter 32, ang sinabi po ng Panginoon ay ganito, hayaan mong lipuling ko sila, at ikaw at ang iyong lahi gagawin kong isang malaking bansa. May offer. Very tempting, ha? Oo. Hayaan mo lang, now let me alone. Ang sabi ng Panginoon hayaan mo ako. Ayon po doon sa Hebrews 10:31, sinasabi po, it is a terrifying thing to fall into the hands
of the living God. Nakakatakot mahulog sa kamay ng Diyos. At dito po makikita natin ang sinabi na, hayaan mo akong lipulin ko na sila. And this reflects God's anger at this point in time. God was actually disclaiming the people of Israel. Wini-withdraw niya na ang kanyang favor sa kanila. Sapagkat sinira nila ang pakikipagtipan sa kanya. They have forfeited all the rights upang sila ay pagpalain ng Diyos. Wala na. Oh, hindi ba tayo man ay ganun din? Wala bang karapatan ng Diyos na bawiin ang kanyang favor sa ating buhay kung tayo po hindi sumusunod sa kanya? Ayan. Pangatlo at panghuli, Moses' intercession or Moses' intervention. Verses 11 to 14. Sa panalangin po ni Moses doon sa 11 to 14 ng chapter 32, ay ating makikita na ipinalala po ni Moses ang tatlong bagay. Una, ang mga Hudyo ay kanyang bayan at hindi kay Moses. Ayan. Pangalawa, ipinalala po ni Moses ang kalwalhatian ng Diyos ay nakasalalay dito. Ayan. Kapag sila ay pinuksa ng Diyos at maiwan lamang si Moses sa kanyang pamilya, ano sasabihin ng mga Egyptians? Quits na lang kami. Nakalabas nga sila. Kaso pinatay din sila nung kanilang Diyos. Medyo malungkot po yon. At yung huli, nag-appeal po si Moses sa katapatan ng Diyos sa kanyang ipinangako kay Abraham. Yun po yung tatlo na yun. Alam po ni Moses na ang mga Hudyong ito ay guilty and did not have a leg to stand on. Wala na po. They should have been obliterated. Dapat binura na. Moses' plea was not based on Israel's worthiness. Dahil wala naman sila noon. Ayan. But on God's grace and character. Ang sabi po kaya nagbago ng isip ang Panginoon. Ang sabi pa nagbago, sinagot lang po ng Diyos ang prayer ni Moses. Ang pagtitiwala po ng Israel ay nahadlangan ng kanilang takot sa panghinaharap. Wala silang leader Akala nila wala na talaga. Kung sila sana ay tumingin sa likod sa nakaraan, ay nakita nila kung paano silang iniligtas at pinalaya ng Diyos. Likewise, anumang mga balakid sa ating mga harapan ngayon, we need to look back and reassure ourselves by recalling what God has already done on our behalf. And that backward look can give us forward confidence. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Banal na Espiritu. Amen. Muli, O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa isang kagalakan na sa iyo ay magkaloob.
bahagi ng aming pakikipagtipan at ng iyong pakikipagtipan sa amin. Muli mo pong tanggapin, O Diyos, ang mga kaloob na ito ng aming pagsunod sa iyong ipinag-uutos, na ikaw ay parangalan namin sa pamagitan ng mga unang bunga ng iyong naging pagpapala sa amin. Ang pagbabalik sa iyo ng 10 bahagi ng iyong katapatan sa amin. Ito po ay hindi amin. Ibinabalik po namin sapagkat ito ang iyong ipinag-uutos. Nawa mapasa amin ang pusong may pagsunod, na maging sa pamamagitan ng pagkakaloob, kami po ay masumpungan po niyong nagtatapat at patuloy na nagtitiwala sa iyo. Ito po ang aming kaloob ng pananampalataya sa tanging pangalan ni Jesus, naming Panginoon. Amen. Tayo po'y manalangin, O aming Diyos, binabakasan po namin ang mensaheng ito. Mensahe na may kalakip na ulat ng Diyos, hindi lamang sa nagdaan, kundi maging sa aming mga buhay. Marapatin mo, Panginoon, na huwag kaming matulad sa Israel, na dumating lang ang ilang mga kaabalahan, mga balakid, mga suliranin, ay nagbabalik sa dating pagkaalipin. Tulungan mo, Panginoon, na kami ay patuloy na magtiwala sa iyo. Isalig ang aming pananampalataya sa iyong ipinangako, sapagkat ikaw ang Diyos na tumutupad sa iyong mga ipinangako. At kami ay may kapanatagan na mabubuhay sapagkat ikaw ang Diyos na nangako. Samahan mo kami muli, O Diyos, sa aming pagharap sa mga araw na darating na aming muling tatanggapin sa iyo. Isang kaloob na aming kinikilalang pagpapala sa pamagitan ng iyong makapangyarihang kamay. At ito po ay aming dinadalangin sa tanging pangalan ni Jesus, naming Panginoon. Amen. At ngayon ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala at pagkalinga ng ating Panginoong Jesucristo, ang pakikipisan ng Banal na Espiritu, ang siyang sumating lahat mula ngayon at magpakailanpaman. Amen.